Marami pong tao, mga sangkay sa buong mundo, ang ngayon ay nag-aalala dahil nga po sa tumitinding init ng panahon. At eto mga sangkay, meron po tayong balita na iba't ibang mga bansa ay nakakaranas na rin po ng tumitinding init ng ating panahon. So, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. This is me, Sangkay Janza, na I'm back. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, makikita nyo po sa baba ng video na to ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.2 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami, kaya naman isubscribe nyo na po ito. At sa mga nanonood sa Facebook, huwag kalilimutang i-follow ang ating Facebook page. At ngayon mga sangkay, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit sa mga nanonood po sa Facebook. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, check nyo po ito. May ginawa po akong sample video na masusundan nyo. Check nyo po sa bandang itaas, mayroon pong 3 tuldok dyan sa mismong pinapanood nyong video. Okay? Gawin nyo sa inyong mga cellphone. Check nyo sa itaas, mayroon pong 3 tuldok. Ayan po, kagaya ng nakikita nyo sa video, magkakatabing tuldok. Pindutin nyo po yan, then may lalabas po na show more. Pindutin nyo rin po yung show more. Okay? Ganun lamang po kasimple. I hope na nasundan po ng lahat mga sangkay. Ngayon, ito nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding problema ngayon na nararanasan, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Walang iba mga sangkay ang lumalalang init, ang malaimpyernong init na po ngayon dahil nga po sa El Nino at global warming. Ngayon mga sangkay, ayon po dito sa report, hindi na lang sa Pilipinas ramdam ang matinding init ng panahon, kundi pati sa ilang mga bansa, no? Dito sa Asia. At ngayon nga mga sangkay, ito. Marami po mga eskwelahan dito sa ating bansa ang nagdeklara na po ng wala munang face-to-face na klase. Kasi nga po hindi kakayanin ng mga estudyante. Alam nyo, mga sangkay, may mga nagsasabi dito. May mga nababasa ako na dati daw, nung kami nagkakamali o nagkakaroon ng kasalanan sa teacher namin, binibilad kami sa araw. Pero hindi kami nagreklamo. O di kaya, may CAT, di ba, na tinatawag, na nakabilad sa araw, pero ayos lang, masaya pa rin. Ngayon daw, konting init lang ng panahon, wala ng klase, wala ng pasok. Pero tandaan po natin, mga sangkay, na noon, malayo po ang kaibahan ng ngayon pagdating po sa global warming. Okay, noon, mga sangkay, wala pa naman po talagang ganitong klaseng climate change ang ating planeta. Kaya nga po, kaya po natin magbabad sa araw. Pero, ngayon mga sangkay, matindi po ang init ng panahon. Kayo na lang, ganito na lang, try nyo lang. Magbilad kayo sa araw. Okay, try nyo lang magbilad sa araw. Mga tanghaling tapat, 12:00. Kahit 1 oras lang, ewan ko lang kung hindi ka madala sa kung saang dapat paglagyan, mga sangkay. Kasi nga, matindi po talagang init ang panahon ngayon. Hindi po biro ito. Kaya hindi po natin pwedeng ikumpara. Siguro pagdating sa pag-uugali na lang ng mga bata ngayon at noon, pwede natin i-compare yan. Na noon, kahit paano disiplinado tayo, at ngayon mga sangkay, ang generation na to, talagang mga, matitigas na po yung ulo. Pero pagdating po sa, itong init ng panahon, noon kasi wala pa pong, hindi pa po ito climate change. Ngayon mga sangkay, may climate change tayo Tumitindi po yung pagkasira ng ating mundo, tapos lumalala po talaga ang sitwasyon. Ngayon, mga sangkay, ito nga, pansinin nyo to may lugar dito sa sa Pilipinas na dating lumubog na po ito sa isang dam. Pero ngayon, mga sangkay, lumitaw na naman. Ayan po, yung mga larawan. Lumitaw po ang dating bayan na lumubog na. Ayan muling lumitaw ang dating bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija na lubog sa tubig matapos bumaba sa, hindi ang ibinagsak ng tubig na to mga sangkay. Ngayon, balikan na po natin itong
nangyayari po sa Asia at iba pang mga bansa. Mga kapuso, hindi na lang sa Pilipinas ramdam ang matinding init ng panahon, kundi pati sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya. Southeast Asia. Base sa datos ng Metro Weather, bukas posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang temperatura sa Vientiane, Lao. Ayan, mga sangkay. Tingnan nyo. Sila rin po, mga sangkay, pumapalo na po ng 30, may 40. Ganun po ang ganap ngayon sa Asia. Ito, sa Southeast Asia. Paano pa kaya, mga sangkay, doon sa West Asia, di ba? Yung mga bansa na yan, talagang, init po talaga ng malala. Sinasabi nga po ng iba na ang Pilipinas daw ngayon para na pong sa Middle East yung init dahil sa sobrang tindi po talaga. 39 degrees Celsius sa Nay-Pyu, Myanmar at Bangkok, Thailand. 38 degrees Celsius sa Phnom Penh, Cambodia. Sa Metro Manila, 37.8 degrees Celsius ang naitala ng Pag-asa na pinakamataas na temperatura kanina at maaaring nasa 37 degrees din bukas. Pero temperatura pa lang po yan at temperatura pa lang po yan, mga sangkay. Ngayon, eto na. Hindi yung heat index o yung dama nating init. Ito, yung heat index. Tingnan nyo to. Sa Apari, Cagayan, 47 degree. La Union, 45. Pangasinan, 47. Palawan, 46. Sa Dagupan City, Pangasinan at Apari, Cagayan, pumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index. 46 degrees Celsius sa Aborlan, Palawan at 45 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union at sa Sangley Point sa Cavite. Takot no? Mga sangkay. Kaya kayo, mag-iingat po talaga. Ito po ay, lagi ko naman sinasabi sa ating vlog na mag-iingat po talaga. Mas mahalaga na wag tayong pabaya, wag tayong subsob sa trabaho kung alam po natin na delikado ito, mga sangkay. Kayo naman, yung mga anak dyan na mababait, isama na natin yung mga loko-loko mga anak, wag niyong pabaybayaan yung mga magulang niyo na magtatrabaho na, kumbaga, magbababad sa araw na alam po natin, mga sangkay, na delikado po yun. Baka mamaya, mga sangkay, ma-heat stroke po yan kasi prone po talaga ngayon ang marami. Marami na po tayong nababalitaan, mga sangkay, na marami pong mga nagga-grab, ano pa ba, yung ibang mga nasa babad sa arawan, mga sangkay, ang nag-collapse, sumakabilang buhay dahil nga po sa sobrang init ng panahon. So, please lang, mag-iingat po ang lahat. Mataas pa rin ang damang init bukas, partikular sa ilang lugar sa Luzon, lalo sa Dagupan City. Pati sa ito, heat index po ito. Union, Olongapo at ilang bahagi ng Southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang easterlies o yung mainit na hangin sa bansa. Sa kabila ng napakainit na panahon, posible pa rin ang mga pag-ulan bukas. Sa datos ng Metro Weather, posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao sa umaga. Pagsapit ng hapon, malaking bahagi ng Mindanao ang posibleng makaranas ng heavy to intense rain. Ingat po, mga kapuso, sa posibilidad ng baha at pagguho ng lupa. Okay, mayroong ibang mga lugar. Tindi, no? Habang inaano tayo, mga sangkay, parang binabarbecue dito sa Pilipinas, may iba namang mga lugar, mga sangkay, uulanin. Pero hindi po ito ulan, mga sangkay, na katulad ng inaasahan natin na parang rainy season na. Unti-unti ring tataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular sa Ilocos Region, Cordillera at Zambales. Gayun din sa ilang bahagi ng Visayas, partikular sa Eastern Visayas at Negros Provinces. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero maganda sa posibilidad ng localized thunderstorms. Pero mga sangkay, blessing na sa atin to ngayong kahit papaano maaambunan yung ibang lugar sa Pilipinas kasi pambihira yung init ngayon, malala. Ngayon, tingnan po nga natin ito kasi, mga sangkay, ito po yung bayan na lumubog tapos biglang nasilayan na naman po natin. Ayon po dito, noong 1973, nasa 3,000 na tao ang kinailangan umalis para magbigay daan sa pagtatayo ng Pantabangan Dam. Kasalukuyang ginagamit ito para sa irigasyon. Okay. At hydroelectric power at flood control.
Pero ngayon mga sangkay, dahil bumaba na po yung tubig ng dam na ito, bumabagsak, nakita na naman mga sangkay itong, itong dam. Ang bihira. Oo, eto, basahin nga natin. Bakit mainit? Walang puno. Bakit baha? Walang puno. Look at the picture. Putol-putol na ang puno. Ganti ng kalikasan sa mga tao. Sobrang kinawawa ang kalikasan. Kaya ang resulta, impyerno sa sobrang init na ng paligid. Parang pinapakita dito na ganito ang mundo pag wala ng mga puno kundi manalig sa Diyos. Ngayon, mga sangkay, ito lang. Tayo rin po ang magiging responsable nito eh. Tayo rin po ang may dahilan kung bakit ito nangyayari sa ating mundo na tumintindi po ang init ng panahon. Pagputol-putulin ba naman yung mga punong kahoy, yung tumitindi mga sangkay na pagpuputol ng mga puno sa mga forest, 'di ba? Yung kaingin pa yung tawagin diyan mga sangkay, deforestation at kung ano-ano pa. So, ito po yung epekto kung bakit umiinit ang panahon at saka yung glaciers ngayon natutunaw na po yung mga yelo. Kaya po ganito na po ang nangyayari sa ating planeta at tao rin po ang may gawa kung bakit nangyayari ito. So, ang tanong, lalo bang magiging delikado ang sitwasyon? Yes po. Mga sangkay, ayon po sa mga scientists, by 2030, magiging new normal ang lahat at hindi na po masusolusyonan ang climate change at talagang tatanggapin po natin ang malalang kalalagyan ng ating mundo. Kung hindi magte-take action ngayon pa lamang po ang lahat ng tao. Buong mundo po yan ha, hindi po Pilipinas lang. Kaya ngayon pa lang, bago po mag-2030, kailangan masolusyonan na po ito. Marami ang kailangan ayusin. Ang problema natin, yung world leaders, ayaw po makiisa, mga sangkay. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po akong isang YouTube channel. Guys, saan ba yun? YouTube channel. Okay, ito po. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Okay, nag-upload po ako dito patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Pinag-usapan po lagi natin dito yung patungkol sa mga propesiya sa Biblia. So ako na po kayo magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.